Noong November ng nakaraang taon, ang isang American player na nagngangalang Cathy McNally ay nasa ika-1,020 sa mundo. Hindi 102 ranking. Hindi 210 ranking. 1,020 ranking ito. Naglalaro siya sa Futurist level events sa harap ng halos 40 spectators. Pilit na pinapanatili ang ranking niya matapos operahan ng isang beses ang kanyang siko. At inuuna ko itong ikwento bago pa man natin pag-usapan si Alex Ila, dahil mas maunawaan lang natin ang nangyari sa Toronto ngayong linggo kung alam natin kung sino ang makakaharap niya sa susunod na round, makalipas ang 9 na buwan. Dahil ang parehong player na iyon ay tinalo ang reigning Wimbledon champion. Sandali nating pag-isipan iyon. Dahil binabago nito kung paano natin dapat tingnan ang buong bahagi ng draw na ito. Ang panalo ni Alex. Ginawa ni Alex ang kanyang trabaho noong Miyerkules. Tinalo niya si Alicia Parks, 6-1, 4-6, 6-2 at nakapasok sa third round ng National Bank Open. Sa papel, isa itong malinis at professional na panalo laban sa player na dati na siyang tinalo. Pero kung tutuusin, hindi malinis ang salitang gagamitin ko para ilarawan ang napanood ko. At sa tingin ko, mas mahalaga ang paraan ng pagkakapanalo niya kaysa sa mismong scoreline, dahil iyon ang magsasabi kung ano ang posibleng mangyari sa susunod niyang laban. Ito dapat ang revenge match. Tinalo ni Parks si Alex sa Australian Open noong Enero, 6-0, 3-6, 2-6. Kaya halos lahat, kasama na ako, ay nag-frame sa laban noong Miyerkules bilang isang pagkakataon para makabawi. At nagawa ni Alex ang unang bahagi ng napakaganda. Sa opening set, kontrolado niya ang lalim ng mga tira. Siya ang nagdidikta mula sa gitna ng court. Iyon ang bersyon ni Alex na nakita natin nang manalo siya sa SC Open 2 linggo na ang nakalipas. Pero pagkatapos, dumating ang second set. Na-break si Alex. Nagsimulang magpakawala si Parks ng flat at mabibigat na first strikes at nakuha niya ang set, 6-4. Kinailangan ni Alex ng third set para tuluyang isara ang laban at ginawa niya iyon sa score na 6-2. Hindi ko ipagkukunwaring walang kahulugan ang deep na iyon sa second set. Dahil malaki ang magiging epekto nito sa susunod niyang laban. Ang kwento ay hindi lang nanalo si Alex at umusad. Ang mas mahalagang kwento ay ito. Nanalo si Alex, pero nagpakita rin siya ng window of vulnerability laban sa isang player na kumukuha ng bola ng maaga at tinatamaan ito ng flat. Tandaan ninyo ang detalyeng iyon. Babalikan natin iyan. Ang nakakagulat na comeback. Samantala, sa kabilang bahagi ng draw, may mas kakaibang nangyayari sa grandstand court. Si Linda Noskova, 3 linggo pa lang matapos iangat ang Venus Rosewater Dish, ay naglaro ng kanyang unang hardcourt match bilang Grand Slam champion. At sa laban na iyon, sinalubong siya ng isang player na parang walang balak umatras. Si Cathy McNally. Maaaring hindi sapat ang naging preparation ni Noskova para sa kanya. Dahil bumagsak si McNally sa opening set sa score na 1-5, 5 games laban sa isang player na katatapos lang talunin si Karolina Muchova sa Wimbledon final. Karaniwang sa ganitong sitwasyon tapos na ang laban. Hindi na nakakabalik ang player mula sa ganoong kalaking deficit. Pero bumalik si McNally. Nanalo siya ng 6 na magkakasunod na games, kinuha ang set sa tiebreak, at tinapos ito matapos manalo ng 4 sa 6 na points sa sariling serve ni Noskova. At imbes na maubusan ng lakas matapos ang mahigit 1 oras na pakikipaglaban mula sa bingit ng pagkatalo, parang may switch na biglang binuksan si McNally. Second set, 6-1. Sa set na iyon, halos 1/4 lang ng first serves ni Noskova ang pumasok. Hindi ito simpleng survival. Isa itong statement. Pero hindi pa rin sapat ang salitang key statement win para ilarawan ang nangyari. Dahil ang ipinakita ni McNally ay higit pa sa isang upset. Isa itong anunsyo na kahit may mga bagay na sumira sa kanyang katawan noong 2023, hindi nito nasira ang bahagi ng kanyang pagkatao na marunong lumaban. Ang bagong laro ni McNally. Pero dito tayo kailangang mag-slow down. Dahil ito ang bahagi ng kwento na malamang hindi mapapansin ng karamihan sa mga mainstream previews. Ang comeback ni McNally ay hindi lang isang feel-good injury story. Binago nito ang kanyang laro.
Kapag ang isang player ay gumugol ng 1 taon at kalahati para buuin muli ang siko matapos ang tourniquet, hindi siya basta-basta babalik na pareho pa rin ang load na ipinapadaan sa kanyang braso. Kailangan niyang mag-adjust. Kailangan niyang humanap ng variety, touch, at angles, anumang paraan para mabawasan ang mechanical stress ng paulit-ulit na full extension ground strokes na tinatamaan ng mabilis at matindi, point after point. At eksaktong iyon ang nakikita natin ngayon kay McNally. Nag-chip siya. Nagsaslice siya ng backhand na mababa at mabilis dumula sa court para hindi mabigyan ng evikiban ang kanyang kalaban. At sa halip na manatili sa basilin at makipagpalitan buong araw, umaabante siya kasunod ng kanyang approach shots. Sa Wimbledon ngayong taon, siya lang ang player sa buong tournament na nakakuha ng isang set laban kay Iga Swiatek at ginawa niya iyon gamit ang parehong formula. Mga slice na mababa at mahirap atakihin. Paglapit sa net pagkatapos ng bawat magandang approach. At mga volley na hindi inaasahang haharapin ni Swiatek. Kaya isipin ninyo kung ano ang ibig sabihin nito para kay Alex. Dahil ang buong makina ng laro ni Alex ay nakasandal sa kvikit. Gusto niya ng pace na maaari niyang gamitin. Napakagaling niyang mag-redirect ng bola na mabilis nang dumarating, ginagamit ang racket speed ng kalaban laban dito, habang bumubuo ng spin na higit sa average ng tour gamit ang kanyang forehand. Pero nang magsimulang i-flatten ni Parks ang kanyang mga tira at agawin ang oras ni Alex sa second set, bahagyang nahuli ang kanyang footwork. Naging compressed ang kanyang preparation. At ang dating malinis na contact point niya ay napunta ng mas malapit sa katawan. Iyan ang problema sa pace. Pero Simsnali hindi siya problema sa pace. Problema siya sa kvikit. At ibang klase ng sakit iyon, mas mahirap gamutin habang nasa kalagitnaan na ng laban. Isang tactical collision. Walang eksaktong blueprint mula sa kasaysayan para sa ganitong klaseng matchup. Pero may isang malinaw na etyo nito. Balikan natin ang early 2000. Maraming malalakas at modernong ball strikers noon ang nahirapan laban sa mga old-school volley players na tumatangging bigyan sila ng bola na maaari nilang atakihin ng komportable. Si Justin Henin ay bumuo ng malaking bahagi ng kanyang career sa pagiging handang gawin ang mga bagay na hindi fashionable, kasama na ang backhand slice kapag iyon ang kailangan ng matchup. Mababa, dumudulas, at tila low percentage shots. Pero ang mga bolang iyon ang sumisira sa kvikit ng mga player na umaasa sa kvikits para maging epektibo. Dahil para sirain ang isang kvikit player, kailangan mo munang alisin ang kvikit niya. Simplely, dahil man sa strategy o sa pangangailangan matapos ang kanyang operasyon, ay naglalaro ng isang bersyon ng tennis na tila unti-unti nang nawawala sa kaditor. At nakakatakot ang bisa nito laban sa klase ng higher pin. First strike game na naging bagong standard ng modern tennis. Hindi ito simpleng nostalgia. Isa itong live tactical problem na haharapin ni Alex sa Sabado. Hindi ito basta fresh favorite says tired underdog. Noong una, inakala kong mas fresh na papasok si Alex sa matchup na ito. Natapos ang laban niya sa 3 sets noong Miyerkules ng umaga, habang Simnali ay dumaan sa isang emosyonal at halos 3 oras na roller coaster sa parehong araw. Simple lang sanang physical load argument. Pero pareho silang may eksaktong parehong recovery clock. Sa Sabado pa ang laban. Ibig sabihin, may 2 buong araw si McNally para makabawi mula sa laban na hindi lang pisikal ang hirap, kundi emosyonal din. Isipin ninyo iyon. Bumabalik ka mula sa 5 laban sa isang major champion, sa harap ng crowd na halos umaasang bibigay ka na. 2 araw ay sapat na para makapag-reset ang katawan. Ang adrenaline mula sa ganitong uri ng panalo ay hindi nananatili tulad ng muscle fatigue. At kung tutuusin, maaaring pumasok si McNally sa court na may mas malaking kumpiyansa kaysa kay Alex, lalo na matapos makita ni Alex ang sarili niyang laro na bumagsak sa loob ng isang buong set laban kay Parks. Iyan ang hidden variable. Ito ay hindi pagharap ng pagod na underdog sa isang fresh favorite. Ito ay isang player na dala ang pinakamalaking panalo ng kanyang comeback, laban sa isang player na katatapos lang magpakita ng eksaktong stylistic crack na maaaring pagsamantalahan. Saan may edge si Alex? Pero saan talaga mailamang si Alex? Dahil mayroon siyang edge. At hindi iyon maliit na bagay. Depth.
Ang slice-heavy game ni McNally ay nagdadala ng variety, pero hindi ito gumagawa ng parehong lalim na kaya ng isang flat at mabigat na bola. Kung mapipigilan ni Alex ang instinct na i-redirect ang pace na wala naman talaga roon, maaari siyang gumawa ng sarili niyang pace. Kailangan niyang umatake sa mga maikling slice, kunin ang bola sa rice, at huwag hayaang manatili itong mababa at patay sa kanyang court. Sa ganoong paraan, ang pinakamalakas na weapon ni McNally ay maaari niyang gawing invitation. Ang panganib ay patience. Kailangang handang mag-build ng points si Alex sa halip na tapusin agad ang mga ito, at hindi iyon palaging unang instinct niya kapag inaalis ng kalaban ang kanyang kick. Mahalaga rin ang return positioning sa unang 4 na games ng laban. Hindi traditional na weapon ang serve ni McNally. Hindi siya umaasa sa isang napakalakas na first strike. Pero ang disgis ng kanyang serve ay sakto sa theme ng variety na pinag-uusapan natin. Kailangang mahanap ni Alex ang tamang return position at huwag mahuli sa pagdedesisyon kung kick serve ba iyon palabas o flat serve sa tee. Dahil kapag nag-alinlangan ka laban sa isang variety player, palagi kang kalahating hakbang na late. At iyan mismo ang pattern na nagdulot ng problema kay Alex sa second set laban kay Parks. Ang blueprint sa laban. Kung gusto ninyo ng isang partikular na tactical clue, panoorin ninyo ang cross-court forehand ni Alex sa mga unang rally ng opening set. Kung gagamitin niya ito ng maaga para itulak si McNally palayo sa deuce court at buksan ang ad side, bago pa makuha ni McNally ang kontrol sa net, ibig sabihin, nakita rin ng coaching staff ang parehong ridiculous problem na pinag-uusapan natin. Pero kung mapapanood natin ang mahahabang baseline exchanges, habang naghihintay si Alex ng pace na hindi naman dumarating, doon nagiging delikado ang laban. Dahil iyon ang bersyon ng matchup kung saan maaaring magkaroon ng panibagong kabanata ang comeback story ni McNally. Isang player na nasa labas ng top 6 na po ang maaaring tumalo sa isang Grand Slam champion, at pagkatapos, patumbahin din ang isang Masters 1,000 finalist sa iisang tournament. Sa ngayon, bahagyang kumakampi ako sa unang senaryo. Pero halos tabla lang. At ginagawa ko lang iyon dahil sa nakalipas na 3 buwan, nakita natin si Alex Ila na mas mahusay ng mag-adjust habang nagpapatuloy ang laban, marahil higit sa kahit sinong player na kaedad niya sa tour ngayon. Sa Sabado, hindi lang ito laban ng power kontra variety. Laban ito ng creativity kontra disruption. At kung sino ang unang makakahanap ng tamang tempo siya ang magkakaroon ng kontrol sa buong laban.